Hello! Ayan, Sabado, May 4, 2024, daily episode 3421, 3422, and 3423. Okay? So, maraming salamat nga po pala doon sa nagparitual kahapon, which is the first Friday natin. And doon sa mga natapos nating ritual, maraming salamat din po. Dito, kuha tayo muna ng cards natin for this weekend. Ay, may love na namang lumalabas. That's the love of your dear. Oh, supernatural, nasa gitna. And pangatlo, assertive. Ay, may ganon. Okay, maganda na sana kasi yung simula is love. So, ibig sabihin, doon sa mga naghiwalay, no, may mga pag-asa na meron kayong pagbabalikan, magandang communication na darating. At bagong chance siguro doon sa mga nasa LDR, nasa separation. Pero nga lang, no, yung napagitna kasi is supernatural powers. So, ibig sabihin nun, yung iba sa inyo, hindi agad makabalik yung mahal nyo sa buhay dahil posible na ginayuma yung mahal nyo, posible na yung mahal nyo is na-hypnotize or nagkaroon ng love spell doon sa isa. And dito, sa panghuli, kailangan mong maging assertive na aksyonan mo agad, no? Kung ano yung dapat mong gawin. So, kung ikaw naman, alam mo naman din na nagayuma lang yung partner mo, yung wife mo, yung girlfriend mo, pwede mo namang ipatanggal yung gayuma. Pwede mo rin ipatanggal yung mga sumpa or barang na meron sila. Kailangan mo lang talaga ng confidence or malakas at yung 100% na pagtitiwala na magiging successful ka at bababawi mo siya. Kasi sa isang part naman ng ritual, no, para din itong sitwasyon sa ospital na kapag may isa kang pasyente, di ba, una mong iisipin is makasurvive yung patient mo. Yung pangalawa na susunod doon is yung expenses. Kung ikaw yung tagabantay doon sa patient, 'di ba? Lagi mong hinihiling sa Diyos, gumaling siya. Pagalingin siya para makarecover. Ganon din sa buhay ng pag-ibig. Yung gusto mo lang naman ma-reclaim yung taong mahal mo, yung taong sayo talaga. Pero hindi mo siya agad-agad mababawi dahil may consequences. Yung consequences doon is papaano mo siya babawiin kung literal na kapwa-tao mo rin yung gumawa ng gayuma at ng spell para hindi siya mabalik sa'yo. So ngayon, iisipin mo, gagastos ka, di ba? Yung pera kikitain mo, pero kapag yung taong mahal mo nawala sa'yo, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi ka makakahanap ng katulad niya. So, pag-iisipan mo yan, you have to take risk, you have to be assertive na igagamble mo ito para doon sa taong mahalaga sa'yo, alang-alang sa sarili mo. Huwag mong gamitin na dahilan yung mga anak, huwag mong gamitin na dahilan na masisira yung estado ninyo sa alta sa syudad, masisira yung paningin ng ibang tao sa inyo dahil ganyan, kung ano man yung mga dahilan. Kasi yung iba, hindi talaga nila inaamin sa publiko na hindi na maganda ang takbo ng relasyon dahil sa pinapangalaga ang estado or pangalan ng angkan. So, nililihim kalimitan yon. Pero kung ikaw din naman nasa ganyan na sitwasyon, papaano mo ba makakamtan yung peace of mind, no? Yung pagkapanalo na mabawi mo yung tao na para talaga sa'yo. Kung alam mo din lang na mahal ka niya, pero bakit hindi siya makabalik, ay dahil yun sa kagagawan din ng kapwa-tao mo. So, kung gagastos ka, di ba? Gagastos ka dahil mas mahalaga yung taong pinagkakagastusan mo kaysa pera na binitawan mo. So ngayon, kung
kung ikaw naman yung tipo ng tao na yung iniisip mo is mas mahalaga yung pera kaysa taong mahal mo, hindi mo siya totoong mahal, kaya wag mo na lang ipaglaban. Walang dahilan para gumastos ka ng sandamakmak, tapos hindi mo rin ng pala kaya na pagkagastusan. Ito yung sinasabi kasi dito kalagitnaan dito yung supernatural power. So, ibig sabihin nun, gumamit talaga ng isang ritual or isang spell or isang gayuma to shift everything sa buhay mo. So, ito yung panggulo sa tadhana. Ito yung panggulo sa buhay ng mag-asawa, panggulo sa buhay ng magkasintahan, buong pamilya. Kasi, minsan, yung ginagawa nila is sisirain yung padre de pamilya, yung ilaw ng tahanan, para makagante, no, kung ano man yung galit na meron sila sa inyo. Minsan, hindi naman talaga pagmamahal lang sa kapares mo. Yung, minsan, pagmamahal na nagsiselos sila, na hindi ka ganun ka-focus sa kanila, samantalang sa isa, focus ka. Nangyayari yan sa siblings rivalry. Ganun din sa business, ganun din sa trabaho, sa iba't iba pang sektor ng buhay natin. So, kung ikaw yung tao na gusto mong ipanalo ang laban, gusto mong makamtan yung kapayapaan, hustisya sa buhay mo, ipaglaban mo ng totoo, ipaglaban mo 100%, at pagkatiwalaan mo na sa laban na yan, mananalo ka. Kasi kung ikaw mismo nagdududa sa kakayanan ng taga-ritual at sa kakayanan mo na bumalik siya sa'yo, ibig sabihin guilty ka, may kasalanan ka. Kasi if you are confident enough, no, na tama yung ginagawa mong desisyon, madali siyang mabawi. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo matanggap na isa ka rin sa dahilan kung bakit ka iniwanan, isa ka rin sa dahilan kung bakit nagka-letse-letse ang buhay, o di, karma mo na yun, di ba? Pero sa totoong buhay kasi, kapag gusto mong ipanalo ang isang laban, hanggang sa huling hininga, ipaglalaban mo yan. Kahit sa huling sente mo, na kaya mong ilabas sa buhay mo, sa bulsa mo, sa bangko mo, o kung saan man, ipaglalaban mo yan. Kasi alam mo kailangan mo mag-bet sa isang sitwasyon na alam mo na ikaw dapat ang mananalo. So kung magsusugal ka rin lang, ibuhos mo na. Huwag yung magdadalawang isip ka, huwag yung manghihinayang ka, huwag yung makaramdam ka ng takot na baka pagdating sa ganito, may baka ganon, may baka sa ganito, di ba? So yung buhay kasi, you have to take and claim your leadership, at saka you take the action for that, and you have to do whatever the things or the requirement that you need to do with full courage and confidence that you will be successful in life. So, proceed tayo sa special episode natin at titignan natin sa barahan ng pag-ibig kung ano ba yung mga mensahe ng tao na hindi mo kausap, posibleng hindi mo kasama, at posible na tinitignan ka lang nito sa malayo. So, kasi may mga tao din na hindi nila kayang aminin sa'yo ng harap-harapan na mahal ka pa nila, gusto ka pa nila. Kasi takot din silang tawag doon? Takot silang ma-reject. Ganon. So, all you have to do is to do it faithfully and to make it, no? Kasi, yan ilaban mo or iatras mo, yun lang yun. So, kung iaatras mo, talo kayo pareho. Kung ilaban mo, malay mo. Diba? Sa pagtitiwala mo sa kakayanan ng taga-ritual at sa kakayanan mo, mangyayari at mababawi mo. Yun ang totoong risk ng buhay. Kasi ang life natin, walang exact na definition. Tayo ang gagawa ng tamang definition ng sariling buhay natin. So, yan yung pakakatandaan nyo. No? Gabay lang ang baraha, gabay lang ang lahat-lahat. Kung hindi mo o pakikinggan or hindi mo isaalang-alang ang lahat ng gabay, dyan ka laging nasisira, dyan ka laging nagkakaroon ng failures. So, nasa sayo na yan, makinig ka para maituwid mo at maitama, or hayaan mo yung mga warnings ng baraha, tapos paulit-ulit kang magkakaroon ng problema na walang katapusan. Good afternoon!